Isinagawa ang deklarasyon noong ika-29 ng Enero 2026 sa Municipal Covered Court ng Barangay Lahing-Lahing Omar Sulu sa pamamagitan ng pinagsamang inisyatibo ng 11th Infantry Alakdan Division sa ilalim ng 101st Infantry sa Jahitra Battalion ng 1102nd Infantry Ganarol Brigade kasama ang local government unit ng Omar at ang Police Provincial Office ng Sulu. Ang deklarasyon bilang gun-free municipality at peace-centered community ay pinagtibay sa pamamagitan ng isang municipal resolution na binasa ni Vice Mayor Judin Nurpantasan bilang pahayag ng matibay na paninindigan ng pamahalaang bayan ng Omar para sa kaligtasan ng publiko at pangmatagalang kapayapaan. Dumalo sa nasabing aktibidad ang ilang matataas na opisyal kabilang na si Major General Leonardo Peña, Commander ng 11th Infantry Division at Joint Task Force Orion Brigadier General Alaric Avelino de los Santos, Commander ng 1102nd Infantry Brigade at Lieutenant Colonel Dante Mantes, Commanding Officer ng 101st Infantry Battalion kasama ang mga opisyal ng munisipyo at barangay, mga lider panrelihiyon at peace partners. Nagpasalamat naman si Mayor Abdul Baki Ahibon sa mga barangay officials at security forces sa kanilang pakikiisa at patuloy na suporta na aniya ay naging susi sa matagumpay na deklarasyon. Kanyang kinilala rin ang tuloy-tuloy na pakikipag-ugnayan ng 101st Infantry Battalion sa komunidad. Binigyan din ni Brigadier General de los Santos ang tagumpay ng programang pangkapayapaan ay nakasalalay sa kahandaan ng mamamayan na yakapin ng kaayusan at kapayapaan. Habang iginit naman ni Major General Peña na ang sama-samang pagpili ng kapayapaan ay mahalaga para sa kaunlaran at matatag na kinabukasan ng susunod na henerasyon. Bilang simbolo ng pakikisa at determinasyon ng komunidad, isinagawa rin ang seremonya ng presentasyon ng mga voluntaryong isinukong baril. Ang deklarasyon ng Omar bilang gun-free municipality ay patunay ng bisa ng pagkakaisa ng mamamayan, lokal na pamahalaan at mga puwersang panseguridad sa pagtataguyod ng isang mapayapa at matatag na komunidad. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, Franco Baranda, SMNI News. Sa gitna ng tumitinding pangamba sa Nipah virus sa ilang bahagi ng Asya, iginit ni Senate President Francis Chis Escudero na dapat manatiling ganap na aktibo ang mga sistema ng paghahanda ng pamahalaan laban sa banta ng sakit. Bagamat mababa pa umano ang panganib sa Pilipinas, sinabi ng senador na hindi dapat maging kampante ang mga otoridad lalo't may mga karating bansa nang naghihigpit ng airport, health checks at border controls. Unang naitala ang Nipah virus sa Malaysia noong 1998 at kamakailan ay muling lumitaw sa India kung saan ipinatutupad ang localized lockdowns at mas pinaigting na contact tracing. May mga naitalang kaso rin sa Bangladesh dahilan upang paigtingin ang regional surveillance. Dahil dito hinimok ni Escudero ang Department of Health at Bureau of Quarantine na panatilihing mahigpit ang mga border health protocol mula thermal scanning at symptom monitoring hanggang malinaw na health guidelines para sa mga dumarating na pasahero. Binigyan din ng senador ang kahalagahan ng koordinasyon ng mga ahensya ng gobyerno kabilang ang transport sector at local government units upang masigurong mabilis at maayos ang pagtugon sakaling may banta ang pagkalat ng sakit. Inaalala rin ni Escudero ang mga aral mula sa pandemya ng COVID-19 at sinabing dapat nang maiwasan ng pamahalaan ang mga pagkukulang noon. Ayon pa sa senador, mahalaga ang maagang pagtukoy ng kaso at malinaw na pagbibigay impormasyon sa publiko upang maiwasan ang panic at misinformation. Dagdag pa niya ang mahinahon ngunit tapat na komunikasyon ng pamahalaan ay susi upang mapanatili ang tiwala ng mamamayan sa gitna ng nagbabagong global health landscape. Sa huli nanawagan si Escudero sa mga ahensya ng gobyerno na patuloy na i-update ang kanilang surveillance systems at tiyaking handa at may malinaw na gabay ang mga frontliner sa mga pantalan at paliparan ng bansa. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, Eva Montero nag-uulat, SMNI News.